sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang araw po sa inyong lahat. Tawagin niyo na lamang po ako sa palayaw kong Randor. Nakatira ako dito sa Caloocan mula noong mag-asawa ako hanggang ngayon na 28 taong gulang na ako. 5 taon na kaming nagsasama ng aking asawa at nakatira kami sa isang subdivision dito sa Caloocan North. Papadudot, ang ikakwento ko sa inyo ay nangyari noong 18 anyos pa lamang ako doon sa Capiz. Lumaki ako sa piling ng mga palayan, kagubatan, sa isang lugar na tila nakalimutan na ng panahon. Nasaksihan ko na ang lahat ng tagtuyot, bagyo, maging ang mga hindi maipaliwanag na pangyayari sa aming baryo. Ngunit may isang gabi na hindi ko makakalimutan. Isang gabing nagpabago ng paniniwala ko sa mga nilalang na sinasabing katang-isip lamang. Noong bata pa ako, madalas kong marinig ang mga matatanda sa baryo na nagkukwento tungkol sa aswang. May mga nagsasabing ito ay naging anyong hayop. May mga nagsasabing mistula silang anino na lumalabas sa gabi. Hindi ko yon pinapansin noon, Papadudod, sapagkat ang iniisip ko lamang ay kung paano ko maipagpapatuloy ang aming maliit na sakahan. Ngunit nang magbinata na ako at naging magsasaka, ay nangyari sa buhay ko na nakakagimbal. At hindi ko po akalain na pwede palang mangyari sa totoong buhay yung mga napapanood mong pelikulang horror sa sinihan. Isa yung pangyayaring muntik ng malagay ang buhay ko sa bingit ng kamatayan. Isang dapit hapon. Matapos ang maghapong pagsasaka, nagpasya akong magpahinga sa may kubo sa gitna ng aming palayan. Magandang panahon noon, ang bughaw na langit ay may bahid na kahel. At ang simoy ng hangin ay may kasamang bango ng hinog na balay. Pinagmamasdan ko ang paligid, ngunit napansin kong masyadong tahimik ang kapaligiran. Karaniwan sa ganitong oras ay rinig ang huni ng mga kuliglig at ingay ng mga ibon na pauwi sa kanilang mga pugad. Ngunit ng gabing yon ay tila ang buong kalikasan ay huminto, naghihintay. Sa malayo ay may nakita akong aninong gumagalaw sa gilid ng kakahuyan. Sa simula ay inakala kong isa lamang itong ligaw na hayop na naghahanap ng makakain. Ngunit nang ito ay lumapit, doon ko napansing hindi ito isang pangkaraniwang hayop. Ang hugis nito ay tila isang taong nakayuko. Ngunit ang paraan ng paggalaw nito ay parang gumagapang na ahas. Kinilabutan ako. Dali-dali akong bumalik sa bahay, sinarado ko ang pintuan at bintana at siniguradong nakalakang lahat. Mula sa loob, pinakiramdaman ko kung may susunod bang kakaiba. At saka ko narinig ang isang malalim matinis na ungol. Isang tunog na hindi gawa ng kahit na anong hayop na aking nakilala. Habang ako'y nananatili sa loob ng bahay ay napansin kong unti-unting lumalamig ang hangin. Napakabigat ng pakiramdam na para bang may isang matang nakatitig sa akin mula sa dilim. At saka ko narinig ang 3 marahang pagkatok sa pintuan na halos parang sinasadya upang akitin akong buksan ang pinto. Hindi ako kumilos. Sinubukan kong lumapit sa bintana. Dahan-dahan kong sinilip ang labas at doon ko siya nakita.
isang babaeng nakatayo sa tapat ng pintuan. Nakayuko, ang kanyang buhok ay mahaba at madilim na nakatakip sa kanyang mukha. Ngunit ang pinaka nakakatakot sa lahat ay ang kanyang mga kamay. Mahaba ang daliri at tila may matutulis na kuko na mas mahaba pa sa karaniwan. "Randor, pagbuksan mo ako." Mahina ngunit matinis ang kanyang tinig. Para bang maraming boses ang nagsasalita ng sabay-sabay. Kinilabutan ako at umatras papalayo sa pintuan. Alam kong hindi ito isang ordinaryong tao. Muli siyang kumatok ngunit ngayon ay mas malakas na. Mas mapilit. Parang sasabog ang dibdib ko sa sobrang takot. Sa isipan ko ay kailangan kong manatiling tahimik. Huwag magpakita ng kahit na anong galaw. Ngunit sa hindi may paliwanag na kadahilanan, napatingin ako sa ilalim ng pintuan. Doon ko nakita ang kanyang paa, hindi ito paa ng tao. Ito ay mahaba-haba, matutulis, at may kuko na parang sa isang ibon ng bangkay. Napatras ako at muntik nang mapasigaw. Biglang humina ang katok ngunit ang katahimikan ay mas nakakatakot. Akala ko ay lumisan na siya ngunit biglang yumanig ang buong bahay, napakalakas ng kalabog ng bubong. Gusto kong tumakbo pero saan? Alam kong nasa labas siya, nasa paligid lamang, naghihintay ng pagkakataon. Napapikit ako at nagdasal at umaasang hindi siya makakapasok. Ngunit hindi ko po inaasahan ang susunod na nangyari. May narinig akong pagkalas ng bubong. Dahan-dahang natanggal ang isang bahagi nito. At sa pagitan ng dilim ay lumitaw ang dalawang mapupulang mata matatalim, nagliliyab sa gutom. Ikaw ang gusto ko." At bago ko pa maitulak ang sarili ko papalayo ay bigla siyang bumaba mula sa bubong, bumagsak sa sahig na parang isang hayop. Sa kabila ng dilim ay nasilayan ko ang tunay niyang anyo, payat, baluktot ang katawan, at ang kanyang bibig ay punong-puno ng mahahabang pangil. Tumakbo ako palabas ng bahay patungo sa palayan. Narinig ko ang kanyang hagik-hik, isang tunog na parang pabulong na halakhak ng maraming boses. Sinubukan kong takbuhan ang masukal na bahagi ng bukid. Umaasang malilito ko siya sa kadiliman. Ngunit naramdaman ko ang malamig niyang hininga sa aking likuran. Wala na akong ibang pagpipilian. Hinugot ko ang itak na palaging nakasukbit sa aking bewang. Hindi ako marunong lumaban sa ganitong klase ng nilalang. Pero mas pipiliin kong mamatay ng lumalaban kaysa basta na lamang lamunin ang isang halimaw. Nang lumapit siya, Papa Dudut, ay inundayan ko siya ng isang mabilis na taga sa kanyang braso. Narinig ko ang isang nakakakilabot na sigaw. Hindi sigaw ng tao at hindi rin sigaw ng hayop, kundi isang bagay na hindi ko kailanman narinig noon. Tumilapon siya sa lupa at nanginig. Nakita ko ang kanyang balat ay nagsimulang magbago, parang tinutunaw ng araw kahit na hating gabi na. Napaatras siya, Papa Dudut. Naglabas ng isang matinis na ungol bago tuluyang tumakbo papalayo sa kadiliman. At sa isang iglap ay nawala siya na parang usok na nilamon ng gabi. Kinabukasan, ginising ako ng mga kapitbahay na nakikinig sa aking sigaw. Nang isalaysay ko ang nangyari, nagtinginan ng mga matatanda, tila may alam sila na hindi ko pa naunawaan. Siya ang aswang na matagal na nating hinahanap, bulong ng isa sa kanila. Nalaman kong matagal na palang may nawawalang babae sa aming baryo. Isang taong nawala, ilang dekada na ang nakalipas. Mula noon ay nagsimula nang may mawala sa gabi, mga hayop, mga bata at kahit mga matatanda. At ngayon ay alam kong hindi pa tapos ang lahat. Dahil bago sila umalis, may natagpuan akong marka sa aking pintuan, isang bakas ng kamay. Mahaba ang daliri, matulis ang kuko.
at sa gitna ng baryo nakasulat ang isang babala. Babalik ako. Siyempre Papa Dudut, natakot ako noon pero pinaghandaan ko talaga ang kanyang pagbabalik. Sa kabilang banda, dahil may sapat naman akong pera noong mga panahong yon at sa tulong na rin ng mga magulang ko sa kabilang bahay, at naayos naman agad ang nasirang bubong sa bahay ko. Pagkatapos noon ay naglagay ako ng pangontra laban sa aswang sa loob at labas ng bahay. Nagsunog pa nga ako ng gulong sa labas kasi yun daw ang isa sa mga pantaboy sa mga aswang. Lumipas naman ang mga gabi pero hindi na ako binalikan ng aswang. Ngunit hindi pa rin ako nagpapasigurado dahil baka hinihintay lamang niya na mawala ang depensa ko saka siya aatake sa akin. Pero sa awa ng Diyos, mukhang hindi na talaga babalik ang aswang na yon, Papa Dudut. Yon ang akala ko. Samantala, simula na mangyari sa akin ang unang engkwentro sa aswang ay 6:00 pa lamang ng gabi ay nasa loob na ako ng bahay. Ngunit may pagkakataon na nakakauwi ako ng late at ginagabi rin sa daanan, lalo na kapag inaaya ako ng mga tropa ko. Siyempre bilang kaibigan, sabik din ako sa inuman, galaan at paminsan-minsan ay pagtitinginan sa mga chicks. Hanggang isang araw, inaya ako ng mga tropa ko na pumunta sa baryong katabi lang ng lugar namin. Pero dadaan kami sa isang shortcut na daanan. Bali, itong sinasabing shortcut na daan ay isang kalye sa gitna ng gubat papunta sa isang misteryosong baryo na kinakatakutan ng mga tao sa lugar namin. Kaya kahit na malayo ay doon sila sa normal na daan na naglalakad papunta sa bayan. Pero dahil sa pag-aya ng mga kaibigan ko ay napilit nila akong sumama sa kanila kahit na puno ng pag-aalinlangan. Dagdag pa ng isang kaibigan ko, si Dave, sa Miyerkules kami pupunta dahil may pista daw doon na ginaganap tuwing kabilugan ng buwan. Hindi namin namamalayan na may nakikinig pala sa aming ng mga sandaling yon. Sumulpot bigla ang lolo't lola ko at nagwika na huwag tumuloy sa binabalak na pagpunta sa baryo na yon. Nagbackout na sana ako sa planong sumama sa kanila, ngunit nalaman ko sa mga kasamahan ko na doon pala sa baryong yon nakatirang babaeng crush ko, si Rita. Kinumbinsi ako ng kasamahan ko na naroroon si Rita para makisaya sa pista at pagkakataon ko na raw yon para manligaw sa kanya. Sa totoo lang, wala akong balak na sumama. Pero noong binanggit nila si Rita, nawala ang pag-aalinlangan ko doon sa baryong yon. Ayun na nga, Papa Dudut, dala na rin ng pagiging adventurous ng isang kabataan. Sa halip na kami ay makinig ay tinuloy pa rin namin ang pagpunta sa baryong yon. Nagplano-plano kami na puntahan namin ang sinasabing baryo na iniilaga ng mga taga sa amin kahit na hindi namin alam kung ano ang panganib na maaring harapin. Sumapit ang Miyerkules ng gabi kung saan ay napagpasyahan na puntahan ang baryo sa shortcut. Bago pa kami pumunta ay kumuha ko ng asin, kalamansi at isang punyal na gawa sa tanso dahil na rin sa naranasan ko sa aswang. Mahirap na baka makaengkwentro kami ng aswang habang binabaybay ang daan, at kung hindi nyo na itinatanong ay isang albularyo ang aking lolo. At ang lola ko naman ay may kaalaman sa itim na mahika. Kaya pinuntahan ko sila at kumuha ako ng lana. Dahil itong lana na ito ay makapagsasabi kung may aswang na papalapit sa amin. Pagkatapos kong makuha ang mga kailangan ko ay sinilid ko yon sa bag. Kabilugan yon ng buwan kung saan kami ay nagkayayaan na puntahan ang baryo at napagdesisyonan din namin na sa lumang tulay kami magkita. Habang kami ay naglalakad ay wala man lang dala ang aking mga kasama. Nagtanong ako kung bakit wala silang dala na kahit na ano bukod sa akin. At ayun na nga. Maraming tao sa baryo ang aming pinuntahan. May mga handaan, Papa Dudut, na nagaganap. Nang mapadaan kami sa bahay na may handaan, napansin ko
Naamoy bulok ang bahay na aming naabutan. Nang tanungin ko kung naamoy ba nila ang naamoy ko, wala daw silang naamoy na mabaho. Nagtaka na ako. Mamayang kaunti ay nakita ko si Rita, ang babaeng nililigawan ko noon. At hinila niya kami sa bahay nila na katabi lang noong may pahandaan. May pahandaan din daw sa kanila at ang nagluto daw ay ang kanyang lola. Dahil syempre mas may tiwala ako kay Rita kaya doon ko inaya ang mga kaibigan ko, sumunod naman sila sa akin. Pinapasok kami ni Rita sa kanyang bahay. Nagulat ako kasi bumungad kaagad ang hapagkainan na punong-puno ng mga pagkain. Pero sa hindi malamang kadahilanan ay kinabahan ako sa loob ng bahay. Para kasing may mali lalo na sa mga handang pagkain. Pero hindi ko matukoy kung anong eksaktong mali, Papa Dudut. Basta ramdam ko lang na parang may madidiskubre ako sa bahay ng crush ko. Hanggang sa isang matandang babae na nakalugay ang buhok ang lumapit, nag-abot sa amin ng mga pagkain sa lamesa. Ito na nga yung lola ni Rita. Sinabihan niya kami na kumain lang ng kumain. Si Rita pa nga ang nag-serve ng pagkain sa amin. At willing-willing naman ang mga kaibigan ko. Sa ganda ba naman ni Rita, Papa Dudut? Ang sweet niyang ngumiti. Mapupungay ang kanyang mga mata. At hindi matatawarang alindog ang meron siya. Sinong lalaki ang hindi makakapansin noon? Kaya nga crush na crush ko noon si Rita. Inabutan naman ako ni Rita ng pagkain. Adobong baboy daw ito tapos isang mangkok ng mainit na kanin. Agad ko yung kinuha at nagpasalamat sa crush ko. Magpakabusog ka, Randor. Kapag biting ka pa, ibig sabihin lang ay bibigyan pa kita ng isang pagkaing handa namin, ang sabi pa ni Rita sa akin. Pangiting-ngiti naman ang kanyang lola sa kanyang pwesto habang kumakain ng dinuguan sa may puto. Napansin ko naman ang mga kasamahan ko na sarap sa kinakain nila. Kaya naisipan kong kumain na rin. Pero may nararamdaman akong basa sa bulsa. Nang dukutin ko yon mula sa ilalim ng mesa ay napansin ko na parang kumukulo yung lana sa loob ng maliit na bote. Kinabahan ako at napatingin sa matandang babae. Kaso Papa Dudut, kung dati nakangiti ito sa akin, sa puntong yun ay masama na ang tingin nito. Hindi ko kinain ang pagkain na inalok ni Rita sa akin. At habang sila ay takam na takam sa pagkain na kanilang kinakain ay nilabas ko ang hiniwang kalamansi at pinigayon sa harapan ng mga pagkain. Halos masuka at bumaliktad ang sikmura ko sa nakita ko. Pira-piraso mga laman at parte ng tao ang aming nakita ng mapigaan ko yon ng kalamansi. Bigla tuloy, tumayo ang matandang babae sa kanyang kinakaupuan at galit na galit itong tumingin sa amin at kasama si Rita na tila naging agresibo din. Nawala ang sweetness niya sa kanyang mukha at napalitan din yon ng galit. Tapos nag-team up ang maglola para sunggaban kaming magkakaibigan. Buti na lamang at mabilis ang kilos namin at lumabas kami sa bahay na yon pero hindi namin akalain na inaabangan na pala kami ng mga aswang sa paligid. Tumakbo kami ng tumakbo sa pag-aakalang hindi kami maaabutan ng mga aswang. Nang malapit na kami sa may kalsada ay bigla kaming hinarangan ng aswang. Nanginginig sa takot ang aking mga kaibigan at hindi ako nagpatinag sa nilalang. Habang ako ay namukhaan ko ang aswang. Ito yung aswang na una kong nakaharap nung umatake ito sa bahay ko. Oo, ako nga Randor. Ako nga yung umatake sa iyo kamakailan lang. Hindi ba sabi ko sa iyo ay babalikan kita? Wika ng aswang. Nakaramdam ako ng takot ng mga sandaling yon pero nagtaka din ako. Bakit mo ako kilala? Sino ka bang aswang ka? Sigaw ko sa kanya. Akmang lalapit sa amin ang aswang. Kaya't hinagisan ko ito ng asin. Umungol sa hapde ang nilalang pagkatapos kong hagisan ng asin. At sinabihan ko ang aking mga kaibigan na umalis bago abutan pa kami ng mga aswang na kanina pa kaming hinahabol. Nang kami ay tumakbo pa rin,
May naabutan kaming bahay na malapit sa eskwelahan. Kumatok kami ng kumatok at binuksan niyo ng matandang babae. Sinabihan niya kami na pumasok sa loob, baka makita kami ng mga aswang. Kilala ko ang matandang babae dahil ito ang babae na tumulong noon sa aming pamilya noong bata pa ako. Pinahiran kami isa-isa ng langis na pangontra ng mga aswang. Nang biglang lumagapak ang bubong ng bahay. Una yon ng tik-tik. Kaya't sinabihan kaming huwag na huwag mag-ingay at siya na ang bahalang humarap sa aswang. Lumabas siya sa bahay at umakyat sa bubong. Bigla niyang hinampas ng buntot ng pagi ang nilalang at humiyaw ito ng napakalakas. Sinabihan niya ang nilalang na umalis na at baka siya ay mapatay. Sa kabilang banda ay nag-alala ako sa matanda kaya sumilip ako sa pintuan. Doon ay nakita ko ang aktwal na pagbabagong anyo ng aswang at bumalik sa pagiging tao. Nanlaki ang mga mata ko nang mamukhaan kong kung sino yon. Si Rita. Nakita naman ako ni Rita habang pinahihirapan siya ng matanda. Oo, Randor, ako ang umatake sa iyo doon sa bahay mo. Hindi kita gustong patayin ng gabing yon. Gusto ko lang na gawing kang aswang, sabi pa niya sa akin. Pero bakit? Bakit gusto mong maging aswang din ako? Ano bang balak mo sa akin? Tanong ko sa kanya. Kasi may gusto ako sa iyo. Gusto kitang mapangasawa, Randor. Pero hindi pwedeng maging tayo kasi aswang ako at tao ka. Pag-amin niya sa akin habang namimilipit sa sakit dahil sa paghampas sa kanya ng buntot pagi ng matandang babae. Hindi nagtagal ay nakatayo si Rita. Umiyak at patakbo itong lumayo sa amin ng hubot-hubad. Mabilis namang pumasok sa loob ng bahay ang matanda at nagkandado siya ng pintuan. Baka bumalik pa yung aswang at magsama siya ng mga kasama niya. Bukas na kayo bumalik sa mga bahay ninyo. Dito muna kayo matulog. Wika ng matanda sa amin. Pumayag namang kaming lahat. Ginamot ng babae ang mga kasamahan ko na nakakain ng pagkain ng aswang. Nang umaga na ay hinatid kami ng babae at pinaliwanag niya sa aming mga magulang ang nangyari sa amin. Napagalitan kami ng aming mga magulang at nangako kaming hindi na babalik sa baryo ng mga aswang. Sa kabilang banda, nawala ang paghanga ko kay Rita matapos kong malaman ang totoo mula sa kanya. Kapag gabi, naririnig kong may umaakyat na kung anong nilalang sa bubong ng bahay ko. At alam kong si Rita yon. Pero ipinapakita at pinaparamdam ko sa kanya na hindi na ako takot sa aswang at kahit kailan ay hindi ko hahangaring maging isang aswang. Samantala ay natigil lang ang panggugulo ni Rita sa akin nang umalis na ako sa lugar namin para makipagsapalaran dito sa Metro Manila. Sa ngayon ay dito na ako nakatira at nagtatrabaho. May sarili na rin akong pamilya dito at kamakailan lamang ay isinama ko na rin dito ang mga magulang ko. Nagwo-work ako ngayon sa isang steel factory at sa awa naman ng Diyos. Maayos naman ang buhay ko at masaya din ako kasi wala namang aswang dito sa Caloocan. Papadudot, dito ko na po tatapusin ang kwento ko. Sana po ay mapili mo itong itampok sa Papadudot YouTube channel. Muli maraming salamat po and more power po sa inyong programa, lalo na sa Spotify na bago ninyong channel. Lubos na gumagalang, Randor. Maraming kwentong aswang na tayong naitampok. Bawat letter senders natin inilahalahad ang kanilang karanasan sa mga aswang. May nakakita, may muntik nang maging biktima at meron din tayong naging letter sender na nag-confess na isa nga siyang aswang. Naniniwala man tayo o hindi sa mga aswang, marapat lamang na mag-ingat at maghanda tayo. Maging alerto sa lahat ng oras. Kung hindi ka naniniwala sa aswang at hindi ka pa nakakakita ay maswerte ka. Pero hindi ibig sabihin ay magiging carefree ka na. Tandaan ninyo na maging mapagmatsyag. At huwag basta-bastang magtiwala sa mga taong hindi ninyo lubos na kilala. Kung hindi man siya aswang, baka may masama naman siyang balak laban sa iyo. Kaya matutong makiramdam sa iyong paligid. Maging matapang at huwag mawala ng pananampalataya sa ating Panginoon.
mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa